Magandang araw sa ating lahat at purihin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo po ay darako sa ating pagpapatuloy sa pagtatalakay po ng issue about the Great Tribulation period. Sapagkat natalakay natin yung panahon na kung saan kapag ka natapos na ang church age, rapture. Ano po? Sabay po yung rapture. At sapagkat ni-rapture na yung mga mananampalataya, kasunod na po ang masidhi o dakilang kapigatian na sinasabi sa banal na kasulatan. At maraming beses po natin itong tinatalakay, natapos natin yung first 3.5 years, at ngayon po ay dadako tayo sa atin pong the last 3.5 years. At babalangkasin ko po ito sa bawat panahon o pangyayari o magaganap o kaganapan. Pero bago po ang lahat na matalakay natin ang mga bagay nito, tayo po muna ay darako sa ating pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Ganito po ang sabi at mababasa ninyo sa inyong Bible kung mayroon kayo sa Malakias Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Antindihan mo po, mga kapatid. At ang araw ay dumarating, ay susunog, at ang araw na dumarating ay susunog, kanino? Doon sa mga palalo, sa mga nagsisigawa ng kasamaan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ang tindi ng galit. Ano po, mga kapatid? Huwag tayong abutan yan. Huwag kang abutan yan. Ngunit sa inyo, pansinin po ninyo ha, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Itapon ninyo ang unang dinescribe ni Propeta Malakias, nasasapit at daraan at mapapasok sa kagilagilalas, kahindik-hindik, nagalit at sumpa ng Diyos ay yung pong mga taong wala sa Diyos. Yung pong mga taong nilalapastangan ang Diyos, pati ang kanyang salita. Yung pong mga taong hindi po nakikinig sa mabuting mensahe ng Biblia. Pero ang pangalawang sinabi, binigyan ng kasiguruhan at kaayusan, yung mga nangatatakot. Mga kapatid, hindi po ito basta natatakot. Ito po ay mga mananampalataya, mga tagasunod
at naniniwala sa sinasabing ng Diyos sa Biblia. Kaya nga ang sabi, ngunit sa inyo, sino yung sa inyo? Mga may relasyon sa Diyos. Mga kapatid, pag sinabi po nating may relasyon sa Diyos, mga tunay na tagasunod ni Kristo. Mga mananampalataya ni Kristo. Hindi sila basta natatakot. Ang takot po ay paggalang, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang kaganapan po nito ay hindi po ito masasabi nating yung bang basta na lang ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit. Hindi po ganon. Ibubuhos niya yung kanyang galit sa tamang panahon at tempo na kung saan naibigay na sa tao ang lahat ng mga paraan upang siya ay makapagbalik loob sa Diyos. Banggit tayo ng isang konkretong halimbawa, mga kapatid, mga kaibigan. Sa lumang tipan nang makita ng Diyos ang kasamaan ng tao, panahon nito ni Noe, mga kapatid. At kinausap ng Diyos si Noe, palibhas ay nasumpungan si Noe na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Nananampalataya sa madaling salita. At buhay yung pananampalataya niya. Naniniwala sa Panginoon. At sapagkat siya ay naniniwala, walang pag-aalinlangan. Sumunod siya. Ano sabi ng Diyos kay Noe? Noe, gugunawin ko ang mundo. Gumawa ka ng barko. At gugunawin ko ang mundo. So, sa panahon na yon, hindi gaanong umuulan. At sapagkat hindi gaanong umuulan, hindi malayo na talagang lilibakin si Noe at pagtatawanan ng mga tao. Parang kamukha ngayon. Naalala ko itong mga ini-invite ko. Inaanyayahan ko, pumunta kayo sa church. Maghanap kayo ng Baptist Church. Nandun ang magaling na aral. Sa Baptist Church, kayo pumunta. Para sa inyo yun. Doon ka lang makakasumpong ng magaling na aral na hindi ka malilinlang. Ang pagkanyaya ay laging ganon. Para sa inyo yan. Hindi ako magsasawang mag-anyaya sa inyo sapagkat alam ko na isang araw ito ay darating. At si Noe po, mga kapatid, balikan natin si Noe, ay meron pong migit kumulang 120 years na inaabisuan, pinapaalalahanan yung mga tao. Magkakaroon ng dilobyo, magkakaroon ng baha, gugunawin ng Diyos ang daigdig. Tinatawanan lang si Noe. Meron pa itong ninilibak siya. Di ba? Pero natapos yung panahon ng pagpapalaala ni Noe sa mga tao. At ang takdang panahon ng Diyos ay naibigay na sa tao. Pinasakay na ngayon ang mga hayop at ang pamilya ni Noe. Buti pa yung mga hayop, nung tinawag sila, nagresponde. Yung mga tao, tinawanan, nilibak. Parang kamukha ngayon. Anyayahan mo yung mga tao, mag-Bible study tayo. Tatawanan ka lang. Karapatan mo naman yun eh. Wala namang problema dun eh. Di ba? Karapatan mo yan. Kalayaan mo naman yan eh. Kaya lang, ang malungkot lang doon ay kung dumating na itong tinatalakay natin.
ang masidhing kahirapan at kapigatian at ang hustisya ng Diyos ay ilalapat. Napansin ninyo? Malakay chapter 4, sa verse 1 pa lang, makikita nyo na kung gaano ang tindi ng galit ng Diyos. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno. Imagine ninyo, doon sa mga pamilya, sa yung mga gawaan ng tinapay, yung may mga horno. Noong araw kasi, nung maliit pa, kung elementarya, kung nagtatrabaho kaming magkakapatid sa isang panaderya, pagka nakulob po yung init, at kahit na sabihin natin binuksan na namin yung pintuan at maglalagay na kami ng tinapay, ang tindi po ng init. So, mainit po, horno eh. At hindi ka tatagal sa loob, masusunog ka, mamamatay ka. Yun na dinidescribe dito ni Malakas. Na nagniningas na parang horno. At hindi po, ano? At ang lahat, itapan ninyo, pag sinabing lahat, walang ititira, di ba? At ang lahat na palalo, alam naman yun na siguro ang ibig sabihin ng salitang palalo. Ano po? At ang lahat ng mga nagsisigawa ng kasamaan ay magiging, antindi po ng description, parang dayami. Nakita na po kayo ng dayami? Ha? Yung mga damo. Dayami, kamukha ng katawan ng palay. Mga tuyong dayami. Di ba? Pag yan ay nakiskisan mo ng apoy, liyab yan. Dito lang sa Amerika, pag summer natatakot kami. Kasi bakit? Kung merong loko-loko dyan maghagis ng kahit na upos na sigarilyo, kasi ito namang mga naninigarilyo, hindi naman masaway. Or may nag-spark. Kaya minsan natatakot kami sa mga wildfire na nakikita ninyo marahil. At yun ay nagaganap. Ay hindi po ganoon. Pagka ganoon, hindi lang ganoon kasimple. Ang hirap po. Diba? Localize pa lang yan. How much more kung lahat, buong mundo, pauulanan na ng Diyos ng granizo at asupre. Makapagtatago ka pa kaya? Yan po ang sinasabi dito. Pero ang kagandahan lang, pagdating sa verse 2, yung mga anak ng Diyos, yung mananampalataya, safe sila. Yun po yung magandang balita. Kaya kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, panahon mo na para ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Karapatan mo. Gusto mo tumanggi? Go ahead. Wala namang problema eh. Hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Kung ayaw mo sa Kanya, hindi mababawasan. Sasabihin mo sa akin, Pastor, may reliyon ako eh. Alam mo ba na hindi naman pinapakailaman ng Diyos yung reliyon mo eh. Ang gusto lang maklaro sa iyo ng Panginoon, may relasyon ka ba sa Kanya? Yon. Anak ka ba niya? Kasi kung may reliyon ka, okay lang yun, wala namang problema eh. Ang magiging malaking problema lang doon, kung wala kang relasyon sa Kanya. Yan. Kasi walang magagawa yung reliyon mo sa iyo. Sa totoo lang. Pinapaalala ko lang yan. Walang magagawa yung reliyon mo, kahit yung kabutihan at mabuting gawa mo, hindi yon makakapagligtas sa iyo. Panigurado yan, mga kapatid, mga kaibigan. Okay. Sa Malakay chapter 3, verse 2, tingnan naman natin ito. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? Yan ang tanong. Sino ang makatatayo sa matinding galit ng Diyos na ito? Sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Bakit? Ipinapahiwatig po sa propeta Malakias na sa pagdating ng Panginoon, sa galit niya, alam niyo kung bakit nagalit na ang Diyos? Pambihira, ang tagal mo nang kinakausap ng Panginoon, hindi ka man lang nagbibigay ng panahon sa Kanya. Ayaw mong manumbalik sa Kanya.
Tigas ng ulo mo. So, bibigyan ka talaga ng ultimatum ng Diyos. Siguro sasabihin nyo sa akin, Pastor, di ba ang Diyos ay pag-ibig? Totoo. Wala namang duda dun eh. Talagang God is love. Pero ang problema lang, nakalimutan mo yata. God is righteous. Di ba? God is righteous. At ang Diyos nito ay hindi po konsentidor sa mga kalukuhan at kasamaan po ng tao. Yun po ang dapat nating maintindihan. So yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sino? Sapagkat siya'y parang apoy na mangdadalisay at parang sabon na mga tagapagpaputi. Ano po? So paalaala yan na, mga kapatid. Paalaala yan sa lahat ng tao. Sa mga mananampalataya, isang napakagandang balita yan. Dahil pinapatunayan ng banal na salita ng Diyos, ng Biblia, ang protection ng taong may relasyon sa Diyos sa kamay ng Diyos. Bakit? Kasi sinabi, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakakak. At kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Kaya nga bago dumating itong dakilang kapigatian, wala na ang church. Wala na ang Bible-believing Christian, kinuha na ng Panginoon, dinala na sa langit. Ang naiwan, mga unbeliever, mga palalo, yun po, sila yung naiwan. Yung mga nagpapakilalang Jesus Christ, may iwan yan. Pati yung mga tagasunod nila, kasama sila sa susunugin ng Diyos. Kaya kung ang mga ngaral mo, nagpapakilalang Jesus Christ siya, ay iwanan mo yan. Tandaan mong mabuti. Sapagkat yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ang Kristong babalik ay yun ding Kristong umakyat. Huwag na kayo nagpapaniwala dyan sa mga Jesus Christ na peke. Dahil hindi po yan maaaring tanggapin ng banal na kasulatan sapagkat iisa lang ang Jesus Christ. At yun po ay napakagandang balita na kung sino yung umakyat, yun din yung bababa. Ayun Jesus Christ yung pabalik-balik na. Alam niyo ba kung sino pabalik-balik sa taas? Si Lucifer yun. Si Lucifer, ang pabalik-balik. Basahin yung Biblia, siya ang pabalik-balik. Kaya ingat kayo ha. Paalala lang, manalangin muna tayo. Salamat po Panginoon sa oras nito na kami po ay binibigyan mo ng babala tungkol po sa magaganap sa future. Sapagkat nakita po namin, Panginoon, ang mga taong nagtiwala sa iyo ay binibigyan mo ng kalinga at proteksyon. Salamat sapagkat sa panahon na ito ay maaari pang maligtas ang hindi pa po sumasampalataya sa iyo. Kung kaya't idinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng aming mga loved ones na hindi pa lubos ang pagkakilala sa iyo, ay makilala ka po nila at sila'y magsisampalataya sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataon na ito ay maging instrumento mo ang munting tinig ng iyong walang kabuluhang lingkod na ipangaral at sabihin ang iyong mensahe sa bawat nagsumusubaybay sa iba't ibang panig ng daigdig na kung saan may mga kababayan kaming maaaring nauunawaan nila ang mensahe na ito. Tulungan mo sila, Panginoong, makapaghanda, sumampalataya, tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas. Pagpalain mo yung mga
kaibigan namin, kakilala namin na sumusubaybay sa bawat pag-aaral na ito. Pagpalain mo ang kanilang pakikinig, panunood, at higit sa lahat, mangusap ka po sa kanila na sila ay kumilala sa iyo, sumampalataya at tanggapin ka bilang personal nilang tagapagligtas. Salamat din sa mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay, na patuloy nilang inaalagaan ng kanilang spirituality, na sila ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong kalooban. Salamat din sa mga manggagawang buong pusong nagpapasakop sa iyong kalooban, naglilingkod sapagkat dahil sa pag-ibig sa kaluluwa, hindi dahil sa salapi, hindi dahil sa material, kundi dahil sa kaluluwa na maaaring mapahamak. Dalangin ko, Panginoong, pagpalain mo sila at gabayan at tulungan sa bawat lakad po ng bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa oras na ito. Pagkalooban mo po kami ng karunungan at kaalaman upang amin pong lubos na maunawaan at maisabuhay ang mga mensaheng nakapaloob dito. Purihin ka, Ama, sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, tuloy po tayo sa ating pagtatalakay. Sa unang 3.5 years, 42 months, nalaman natin ang iba't ibang uri ng galit at sumpa ng Diyos sa sanglibutan. Sa pagkakataon nito, sa una nakilala ay nagkaroon po ng pagkakataong makilala na ng Hudyo ang tunay na Kristo, ang totoong Kristo. Bakit ko po ito sinabi? Sapagkat yung unang pagparito niya, yung first advent, yung first coming niya, nung siya ay nagkatawang tao, ano po? Siya ay nagkatawang tao. Hindi po siya kinilala eh. Familiar kayo sa John chapter 1 verse 11, He came unto His own, but His own, He received Him not. Siya ay pumunta sa sariling kanya, subalit ang sariling kanya ay hindi siya tinanggap. Sino yun? Mga Hudyo, mga Israelites. Pero this time, pagkatapos po ng dispensation of the church age, nag-rapture, natauhan na sila. Pumasok muna sila sa tribulation period. The first 3.5 years, pumasok muna sila doon. Binigyan sila ng chance upang ma-evangelize at tanggapin ang Kristo. At yun po ay ating tiningnan. Sinampalatayanan na po nila. Hindi na po nila ni-reject. Bakit? Nakita nila na totoo. Nakita nila na yung Kristong kanilang ni-reject ay yung Kristong kumuha sa mga mananampalataya ay totoo. Yun po yung nangyari. So, nanampalataya sila at nagkaroon sila ng pagkakataong maligtas. At sabi nga po, ang bilang nila ay, ayon sa record, 144,000. Napansin nyo, sa panahon ni Elijah, mayroong 7,000 na hindi po lumuhod kay Baal. This time, yung first 3.5 years, mayroong 144,000 na hindi rin po nag-submit sa Antichrist, sa Antikristo. Nanindigan na po sila kay Kristo. So, pagkatapos ng unang 3.5 years, ang pamamahayag ng dalawang mangangaral nito na ayon sa mga katibayan, referensya ng banal na kasulatan ay walang iba kundi si Elijah at si Moses. So, sadyang hindi humahatol ang Diyos hanggang hindi nakaririnig ang tao ng ebanghelyo ng kaligtasan. At maliwanag po yan, pag binasa natin ang Matthew chapter 24, meron pong sinabi ang ating Panginoon sapagkat ang Matthew chapter 24 po ay ang tawag dito ay chapter na kung saan mababasa natin yung mga detalye ng kanyang muling pagbabalik. Ang sabi po, mga kapatid,
sa Matthew 24 verse 14 at ipangangaral ang Ebanghilyong ito. Ano po? Ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Alam niyo mga kapatid, this time, nasa church age pa po tayo. Ang focus ng Ebanghelyo ay Gentiles. Gentiles po, bakit? Hindi pa tinatanggap ng mga Hudyo ang Ebanghelyo ni Kristo. At hindi pa kinikilala ng mga Hudyo ang Kristo. Kaya ang focus ng evangelism ngayon, makinig ka Gentiles, tayo. Tayo po ang Gentiles, ha? Pag hindi ka Israelites, hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo ay Hintil. Okay? So ang focus ng pangangaral ay Hintil. Pag na-evangelize na, alam niyo mga kapatid, talagang mapalad ang Hintil eh. Bakit? Ay, nung tinanggihan ng mga Hudyo, ang Ebanghelyo eh. Ini-specialize nga sila eh, kasi mahalaga sila eh. Inuuna talaga sila. Ay, sabi ng Diyos eh, wala naman silang time, hindi naman sila interesado. Ay di, punta na kayo sa mga Hintil. Punta na kayo sa Hintil. Nung pumunta na sa Hintil, nagkaroon naman sila ng jealousy, nag-react naman sila. Bakit? Masyado silang selfish, ano? Pero ang Diyos hindi po. Kaya ito po ang maganda sa Panginoon. Hindi siya magbibigay ng kanyang matuwid na hatol hanggang hindi po tayo naaabot ng Ebanghelyo. Tatandaan ha, hindi po ganoon ang Diyos sa inaakala natin. Na basta na lamang siya magbibigay ng kanyang hustisya nang hindi siya nagbibigay ng paalaala o babala. Ay mga kapatid, marami nga ako naririnig eh. Sabi nila, pastor, yun naman sinasabi mo. Bata pa ako, narinig ko na, hindi pa naman nangyayari. Kita pa ninyo yan? Ang ganda rin din. Ganda rin naman ang katiwiran mo. No? Namatay na nga lang yung nauna sa inyo, hindi pa rin naman bumabalik eh. Mapalad ka. Binibigyan ka pa ng chance ng Diyos na maligtas. Eh, pagpatuloy mo yung gusto mo. Ay kung mamatay ka na hindi ka sumampalataya, kung mamatay ka hindi ka tumanggap sa Panginoon, sa palagay mo kaya mabubuhay ka pagdating ni Kristo? Hindi. Baka hindi mo naintindihan yon. Mas mainam na tanggapin mo na ang Panginoon ngayon, sampalatayanan mo na siya ngayon, para maligtas. Kung mamatay ka man, bubuhayin ka pagdating ni Kristo. Ay kung hindi ka sumampalataya, namatay ka, hindi ka bubuhayin pagdating ni Kristo. Kailan ka bubuhayin? Sa second resurrection. Bakit? Itatapon ka sa dagat-dagatang apoy eh. Nasa impyerno ka na nga, tatapon ka pa sa dagat-dagatang apoy. Kita mo tindi nun? Bakit akala mo maliligtas ka? Pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, namatay ka? Maliligtas ka pa rin ba? Hindi. Yung mga prayer at kung ano-ano pa mga ritual, walang magagawa sa iyo yun. Huwag ka nagpapaniwala sa mga ritual. Meron nga ang aral eh. Pag namatay ka, hindi tumanggap sa Panginoon, magpabaptize lang yung member ng church nila. O, baptize ka ng ilang beses, ligtas ka na raw. Hindi totoo yun. Kaya papaniwala sa ganung aral ha. Kasi yun puro kasinungalingan yun. Tatandaan natin mga kapatid, itong panahon na ito ay salvation period. So natapos po yun. Yung first 3.5 years, nakita natin yung iba't ibang klase ng salot na pinadala ng Diyos. Now, tingnan natin ito. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Matthew 7, 26 to 27. Tingnan po natin ito. Alalahanin po natin ang mga talatang ito. Buksan ninyo ang inyong Biblia. Makipag-aralan po kayo. Huwag ka mahiya. Salita ng Diyos yan eh. Pag-aralan natin ang sinabi dito. Buksan niyo inyong Bible. Babasahin natin yan. Matthew chapter 7 verse 21 and 23 to 23. Basahin natin na. Kasi itong salitang Panginoon, palasak na ito ngayon. Okay? Ang sabi po, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit,
Ano raw? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya kung meron mga tao nagsisigaw, Panginoon, Panginoon, Jesus Christ, Jesus Christ, mga kapatid, huwag kayong masyadong mataranta. Siyasatin muna ninyo. Kung sa Diyos ba yan o hindi. Unawain muna ninyo yung talata. Di ba? Kasi kung hindi natin sisiyasatin yung talata na sinasabi nung nangangaral at basta lang tayo maniniwala at magtitiwala na kaagad, malilin lang at maliligaw ka. Ang dami pa naman ngayon tagaligaw at manilin lang. Yung mga mangangaral hindi may pangaral ang pagka-Diyos ni Kristo, mag-ingat kayo dyan. Mag-iingat kayo. Mga antikristo yan. Tatandaan nyo mabuti. Tuloy natin, ha? Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon. Sa araw na yaon, mga kapatid. Sa Judgment Day. Para bagang sinasabi nila, ipapaalaala ko sa iyo, Panginoon, kung ano ang mga ginawa ko nung ako ay nasa lupa pa. Kaya, marami ang magsasabi sa araw na yun, sa akin, sabi ng Panginoon. Ididetalye nila, Panginoon, Panginoon. Kilala nila ang Panginoon eh. Kilala nila ang Panginoon. Dinetalye pa nga, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Panginoon, nanghula kami sa pangalan mo eh. Panginoon, sinabi ko nga sa kanila, ako ang Jesus Christ eh. Di ba? Oo. Sinabi ko sa kanila yun. Ako yung anak mo eh. Okay, tuloy natin. Hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang, makapangyarihan. Napabilib yung mga tao, di ba? Napabilib. Panginoon, gamit namin yung pangalan mo. In Jesus' name. O, diba? Siguro simple lang ang sagot ng Panginoon eh. Simple lang ang sagot ng Panginoon. Napakasimple lang. Simpleng matindi. Kaya pagka mayroon kayo na pakinggang mangaral, lagi na lang expression, Panginoon, praise the Lord, Panginoon, Panginoon, tapos bukas makalawa, siya na yung Panginoon, mag-iingat kayo. Sapagkat sa araw na iyon, sa Judgment Day, sa pagdating ng paghuhukom, ng hustisya ng Diyos, mayroon siyang ultimatum na sagot. Ano yung ultimatum na sagot, Pastor? Basahin natin, okay? Matthew 7:23. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, itapon niyo, kailanmay, alam niyo ba yung salitang kailanmay, hindi ko kayo nangakilala. Sa simulat sa pool pa lang, nang gamitin mo ang pangalan ko, hindi kita nire-recognize. Ang tindi po niyan. Kaya kung ang mangangaral mo, pinangangalangdakan siya ay si Kristo, siya ay si Jesus Christ, sa simula pa lang ng pangangaral niya, hindi na siya nire-recognize. In that day, sa Judgment Day, iyahayag. Nakuha nyo, mga kapatid? Naintindihan nyo mabuti? Ang bigat. Kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Itapon ninyo yan. Huwag natin kasing agawin yung hindi sa atin. Huwag natin agawin yung hindi sa atin. Kung tayo ay tinawag bilang mangangaral, so be it. Maging mangangaral ka. Huwag mo angkinan ng isang title na hindi para sa iyo. Sapagkat hindi pwedeng mangyari. Lalong-lalo na kung kukunin mo mismo yung titulo ng Kristo sa Biblia. Hindi yun mangyayari kahit kailan. Dayain mo na yung sarili mo. Pero hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Dahil mananatili ang Diyos sa kanyang kalagayan.
Si Kristo mananatili sa kanyang kalagayan. Ang dami pa naman nalilinlang ng mga ganito, sa totoo lang. Paalaala lang to, mga kapatid, ha? Wake up! Wake up! Ang last 3.5 years ay pinaka-worst scenario. At iisa-isahin po natin ang mga detalye ng pangyayari na yan sa susunod nating pag-aaral. Yung iba't ibang kaganapan na magaganap sa last 3.5 years, mga kapatid. Another reference, mga kapatid, ay meron din ganitong mga kalagayan ng tao. Matthew 7:26-27. Mayroon din ganito sa panahon natin ngayon. Lagi ko pong inuulit-ulit, ito pong panahon natin na ito, makinig kayo mabuti, nasa panahon po tayo ng tinatawag kong apostasy age. Pagsalangsang, pagtalikod, pagpusyaw ng pananampalataya. Ang daming so-called Christian, ang tawag ko na dyan ay easy Christian. Walang commitment, walang dedication. Masabi lang Christian. Maging seryoso po tayo, mga kapatid. Maging sensitibo po tayo. Samantalang may panahon pa tayo upang mag-evangelize, upang mag-soul winning, upang mag-share ng gospel, gawin po natin. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Malay mo, anak mo yan, hindi pa saved. Nanay mo, hindi pa saved. Apo mo, hindi pa saved. Anong ginagawa mo? Pangiti-ngiti ka lang? Ina-assume mo lang? Huwag mo i-assume. Sharean mo siya ng gospel. Kasi mahalaga ang kaluluwa niya. Tulad mo, mahalaga ka rin sa Diyos. Siya, mahalaga rin siya sa Panginoon. Kaya nga ang desire ng Diyos, maligtas tayo lahat eh. Kaya lang, pinili ng tao yung kadiliman. Nireject nila ang ilaw, ang Kristo. Mas pinipili ng tao ang sanglibutan. Okay, ano yung Matthew 7:26-27, Pastor? Pakinggan ninyo mabuti. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, pakinggan ba ninyo? At hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon at nabagsak. Ito matindi. At kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ito yung nakinig ng salita ng Diyos sa kanang tainga, ibinato sa kaliwa, boom! Wala na. Nakinig uli sa kaliwa, hinatak sa kanan, boom! Wala na rin. Parang wala lang. Ito yung mga taong busy para sa kanilang sarili. Busy sa sanglibutan. Pero hindi busy sa Diyos. Paalala lang mga kapatid. Ito yung mga taong nakikinig nga ng salita ng Diyos, pero pinipili lang ang kanilang susundin. Mga kapatid, huwag kang namimili. Kaya lalabas sa kanilang mga bibig, siguro pwede naman, Pastor. Kasi ang Diyos naman mabait eh. Baka pwede naman. Nangatwiran sa pastor eh, no? Hindi niya alam na nangangatwiran talaga sa direkta sa Diyos. Hindi mo ba naintindihan ang pastor tagapagsalita lang ng Panginoon yan? Inutusan lang na siya magsalita. Ini-expose lang niya yung word. Pinapagaan lang para maunawaan. Huwag ka makipag-negotiate sa pastor. Baka naman pwede, pastor. Malakas ka naman kay Lord. Mga kapatid, hindi palakasan yan. Hindi palakasan. Pag sinabi ng Diyos na hindi pwede, huwag mo lang hilutin. Hilot ka ng hilot eh. Baka naman pwede.
Kaya kahihilot, ginawa, you suffer the consequences. Di ba? You suffer the consequences. Bakit? Ang tigas ng ulo mo eh. Sinabi na nga ng Diyos, huwag, mapapahama ka, huwag, maghihirap ka. Dito anak, mas maganda rito. Mas maayos dito. Ay dito pastor, kasi masaya. Okay. Karapatan mo naman yan eh. May free will ka naman eh. Pero kang makipag-negotiate sa pastor. Kasi ang pastor, tagapagsalita ng Diyos. Mensahero siya. Ano man yung kanyang imimensahe, ay panigurado. Pag tinawag yan ng Diyos, mensahe ng Diyos ay bibigay niya sa iyo. At hindi niya pwedeng baguhin yun. Kasi yun yung sinasabi. At wala naman siyang karapatang baguhin yun. Bakit? Sapagkat wala siyang kapangyarihang baguhin ang sinasabi ng Diyos, kundi sabihin mo sa kanila. Marahil iba-iba lang ang personality ng pastor na napapakinggan mo. Maaaring malumanay lang ang pagkakadeliver sa iyo. Pero the same message ang pinapadala ng Diyos sa iyo. Prangka man yung speaker, malumanay man yung speaker, it's up to you kung magdi-decide ka ng oo o hindi. Nasa sa iyo yan. Kasi ikaw ay may kalayaang magpasya. Nagkaintindihan tayo mga kapatid? So, ganun din yung Matthew chapter 25, verse 11 to 12. Tingnan po ninyo. Ito po ay event o ang tawag dito, pangyayari. Kaganapan. Doon sa 10 kadalagahan. Basahin natin. Verse 11 and 12. At pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga. Ibang dalaga, yung 5 po. Ay kasi nakuha na yung 5 eh. Dumating yung 5, nagdudumali yung mga mangbang. Na nagsisipagsabi, Panginoon, buksan mo kami. Itapon niya yan ha. Buksan mo kami. Kilala nila ang Panginoon. Nakikiusap nga eh. Buksan mo kami, Panginoon. Balikan natin si Noe. Nung bumaha na, kumakatok na yung mga tao sa pintuan, ng barko. Naririnig sila ni Noe. Pero, pagbubuksan ba sila ni Noe? Hindi. Bakit? Sino nagsara? Di ba ang Diyos? Ganon din dito. Natauhan na yung mga hunyango na Kristiyano. Natauhan na. Hindi kasi seryoso. Hunyango. Pinadalan ka na ng pandemic, hindi ka pa rin, may pandemic ka na nga eh, hindi ka pa rin nagigising, hindi pa rin nare-revive ang spirituality mo. Antindi mo. Hindi ka pa rin nagkakaroon ng pagkauhaw at excitement. Antindi mo. Hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos. Wake up! So, ano nangyari sa kanila? Kilala nila ang Kristo eh. Direktamente talaga silang tumatawag. Ang problema lang, wala silang relationship. Wala silang relasyon. Di ba? Sa totoo lang, buong mundo, halos kilala si Kristo eh. Ultimo yung mga hindi Kristiyano, kilala si Kristo eh. Kilala. Yung iba naman, puro expression nila, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus. Kilala din nila. Yung mga kapatid, wala pong relationship eh. Yun po yung masaklap eh. Dapat po talaga meron tayong relationship sa Kanya. Na-restore ang ating relationship sa Kanya. Kasi siya po yung Savior. Hindi po yung relihiyon. Yung iba talaga naman kapit na kapit sa relihiyon ay talagang nakasilyado talaga,
pagkit, takalak, dobulak pa siguro yun, ano? Grabing pagkakapit sa reliyon eh. Hindi niya alam, wala namang magagawa yung reliyon niya. Wala ka namang relasyon sa Diyos eh. Kailangan mo munang ma-restore yung relationship mo sa Kanya. Para hindi ka pumasok sa Great Tribulation period. Matindi ang mapapasok diyan. Pag hindi ka napasama sa church age na pagliligtas ng Diyos, hindi ka naligtas sa panahon nito, papasok ka sa Great Tribulation period. Diba? Ay kung mag-rapture ngayon, papasok ka sa Great Tribulation period. Kawawa ka. Yun po ang dapat nating maintindihan. So ang sagot ng Panginoon, simple lang. Verse 12. Dapat sumagot siya. Sino yung siya rito? Si Kristo. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Antindi po nun. Siguro nag-iisip yung ibang nakikinig ngayon. Pastor, how come na hindi nakilala ng Panginoong Jesucristo yung mga tao na yan? Hindi ba't Diyos siya? Mga kapatid, ang ibig sabihin, wala pong relationship sa Kanya. Hindi sila nire-recognize. Kilala mo nga si Kristo, pero hindi Kanya nire-recognize. Alalahanin niyo mga kapatid, ha? Pag tinanggap mo si Kristo, be sure na nire-recognize ka ni Kristo. Be sure na tinanggap ka ni Kristo. Hindi yung tinanggap mo si Kristo, hindi mo inalam kung tinanggap ka ni Kristo. Pastor, kailangan ko ba bang alamin yun? Natural. Kailangan mong alamin kung tinanggap ka rin ni Kristo. Para ma-restore yung relationship. Di mo ba naintindihan si Satanas? Kilala din si Kristo. Kapag-usap pa nga eh. Pero ligtas ba siya? Di ba hindi? Yun ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kaya huwag niyo sasabihin, Pastor, di ba Diyos si Kristo? Ba't hindi niya kilala yung mga yan? Mga kapatid, wala po silang relationship. Bakit? Ay, nung pumunta yung soul winner sa harapan mo, kumatok sa bahay ninyo, hindi mo pinapasok eh. Nung mag-share naman siya ng gospel, pinapasok mo nga. Eh, nagbibilang ka naman ng mga butiki sa kisame nyo eh. Parang wala kang kausap. Hindi ka interesado sa madaling salita. Eh nakita ng Diyos, hindi ka interesado. Hindi rin siya interesado sa iyo. Bakit? Sinabi ng mga gawa, huwag ka mag-aksaya ng panahon dyan. Hindi yan interesado sa akin. Pumunta ka sa interesado. Itapon ninyo yun? Hindi interesado eh. Binigyan mo ng pagkakataon makarinig ng salita ng Diyos. Nung kinakausap mo sa salita ng Diyos, binabasa mo ng Biblia. Parang walang nakikita. Parang, yung iba naman, nakatungo na lang ng ganyan. Hindi interesado yan eh. Sabi ni Kristo, huwag mo pag-aksaya ng panahon yan. Hindi yan interesado sa akin. Pumunta ka doon sa interesado. Tapon ninyo yan. Yun po ang dapat nating maunawaang mabuti. Mga kapatid, maliwanag naman ang sulat ng Biblia eh. Makinig ka sa Espiritu. Pero hindi sinabing maniwala ka kaagad. So makinig ka, mag-pay attention ka, makinig ka. Uriin mo yung sinasabi niya. Bakit? Mahalaga mga kapatid. Kapag ka may pumasok sa inyo, lalo na kung Baptist worker yan, Baptist preacher yan, Baptist pastor yan, kumatok sa bahay ninyo, pay attention po mga kapatid. Hindi dahil pastor ako ng Baptist, hindi dahil doon. Kundi dahil alam ko na ang mga mangangaral ng Baptist ay ipapakita sa iyo, there and there, ang salita ng Diyos. Bakit? Diyan ako natuto eh. Naliwanagan ako eh. Kaya nga ako naging mangangaral eh. Dahil tinawag ako ng Diyos upang ipagpatuloy yun. Itapon ninyo yun. Mga kapatid,
Hindi naman masamang makinig. At gamitin niyang, kaya ka nga may utak. Kagamitin mo to. Kasi kaligtasan mo yung pinag-uusapan. Mahalaga ang salvation mo. Kaya nga namatay si Kristo eh. Kaya nga niya iniwan ang langit eh. Nagkatawang tao para sa iyo eh. Tapos babaliwalain mo siya? Ang tindi mo. So magkaroon ka ng quality time. Palagahan mo yung bawat sandali na makapakinig ka ng salita ng Diyos sapagkat pagkakataon mo nang maligtas. Dahil pag hindi ka naligtas sa panahon na ito, papasok ka sa Great Tribulation period. At pag pumasok ka sa Great Tribulation period at namatay ka, hindi ka masasave. Walang salvation na darating sa iyo. Judgment ang darating sa iyo. Huwag kang maniwala doon. Ay, yung mga loved ones ko, ipagpipray ako. Magpaparitual sila sa simbahan namin. Huwag ka maniwala doon. Hindi totoo yon. Walang may hawak ng Biblia na may bertud na pag namatay ka, na hindi tumatanggap sa Panginoon, ay pwede ka pang maligtas. Wala pong ganon. Mga kapatid, wala pong ganon na aral ng Biblia. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo. Kaya ngayon mo unawain ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos. Huwag mo sayangin yung time. Mahal ka ng Panginoon. Namatay siya para sa iyo. Ayaw niyang pumasok ka sa Great Tribulation period. Dahil alam niya pag pumasok ka sa Great Tribulation period, hopeless ka na. Alam mo ba yun? Hopeless ka na. Ito yung time mo. Ito yung pagkakataon mo na makapagsisi sa kasalanan mo, talikuran yung kasalanan mo, sumampalataya at tanggapin ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Huwag mong palalagpasin yung pagkakataon na yan. Huwag mo tong palalagpasin. Napaka-importante na nitong panahon na ito na makilala mo siya bilang sariling tagapagligtas. Nagkaintindihan ba tayong dalawa? Huwag mo hintayin, sabihin ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Huwag mo hintayin yun. Dahil pag narinig mo yun, napakasaklap na pangyari. Kung namatay ka ng 50 years old, ibig sabihin, 50 years kanyang pinapakiusapan, hindi ka natitinag sa iyong kalagayan dahil ipinagmamalaki mo ang iyong reliyon. Kakilakilabot ang iyong sasapitin. Kaibigan, gising. Talikuran mo na yung kasalanan na yan. Tanggapin mo na ang Panginoon. Maliwanag ba yun? Unawaing mabuti. Isa pa. John chapter 3 verse 36, mga kapatid. Pakibuksan na inyong Bible. Pakibuksan ninyo yan. Basahin ninyong mabuti. At maraming mga taong parang nasa ganitong kalagayan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Itapon niyo yan. Ang sumasampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Bakit magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Si Kristo ang kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Bakit? Diyos siya. May karapatan siyang mag-alis, may karapatan siyang magbigay. Diyos siya. Diyos kasi siya. Anak ng Diyos. At siya ay Diyos. Ano pa? Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ano nasa kanya? Kundi ang puot. Tindihan, ano po? Kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Kalain mo yun?
kapag ka hindi ka sumampalataya kay Kristo, wala ang Diyos sa iyo. Ang sasapitin mo, yung galit niya. Kita po ninyo? At yun po ay magaganap pag natapos ang dispensation of grace, na rapture, papasok ka sa Great Tribulation period. Kung buhay ka pa, ay paano kung patay ka? Hopeless ka na. Kuwama. So, ang huling 3.5 years na kung tawagin ko, Great Tribulation period. Ano-ano ang magaganap sa huling 3 taon at kalahati sa Great Tribulation period ayon sa Biblia? Bigyan ko kayo ng mga summary lang. Didetalye natin yan sa susunod nating pagtatalakay. Maghahari ng gusto ang Antikristo. Bakit? Wala na po ang 2 preacher. Wala na si Elijah, wala na si Moses. Umakyat na po sila sa langit matapos buhayin. Nakakilos na ng gusto ang mga Antikristo. Mga kapatid, sa Revelation 3 verse 2, namayagpag na ang Antikristo. Full-fledged na. Talagang nanggigigil na siya sa galit. Yung kanyang kapangyarihan, nilabas niya na ng gusto. Wala nang kumukontra. Di ba? Ang Antikristo ay kumikilos sa simula pa lang ng unang linggo ayon sa hula ni Propeta Daniel. Pagkatapos, sa bagay ngayon pa lang may Antikristo na eh. Marami ng Antikristo ngayon, sa totoo lang. Sabihin ko sa inyo, ang mga ngaral ay hindi maipakilala na si Kristo ay napariritong nasa laman. Ibig sabihin, Espiritu tapos may katawang tao. Hindi niya maipakilala ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang tawag po ng Bible dyan ay Antikristo. 1 John chapter 4, aralin niyong mabuti. From verses 1 to 5, aralin niyong mabuti. Maliwanag po yan. Yung nagpapakilalang Jesus Christ, Antikristo po yan. Ito po. Tawag dyan ay Antikristo o kaya ay peke na Kristo. Lalabas ang tunay na kasamaan, ang matinding kasamaan ng Antikristo. May sinabi pa, si John, na may 2 hayop, yung Antikristo at ang false prophet, yung dragon, meron din po yung Antichrist at yung satanic, the unholy trinity na tinatawag. Lalabas din po yan. Ito matindi. Si Satanas sapagkat may maikli lamang siyang oras o panahon, at yan po yung 3.5 years man, kailangan niyang gawin at tapusin ang kanyang misyon sa sanglibutan. Kaya maghahasik na siya ng kasamaan, Revelation 12:12, upang maisakatuparan niya ang kanyang misyon ay magkakatawan. Tao siya, papasok siya sa isang tao, magiging visible siya. Makikita po siya. Papasok siya, kukubkubin niya yung tao na yun at doon niya palalabas, i-display ang kanyang kapangyarihan. Abangan niyo po ang exposition niya. Tindi itong magaganap. Meron pang sinabi, ang Antikristo ay tinatawag man of sin, man of perdition. Kita ninyo yan sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 and 8. 1 John chapter 2, verse 18, Antikristo. Marami pong magaganap na kahindik-hindik
sa last 3.5 years. At sabi ko nga po, sa period na ito, yung pagtatapos, yung pagpasok pa lang, ano po? Yung pagpasok ng first 3.5 years, yung last, hahanapin ng tao ang kamatayan, hindi na sila mamamatay. Bakit hahanapin ng mga tao ang kamatayan? Hirap na hirap po sila. Sa sobrang hirap, gusto na nilang magpakamatay. Pero kahit magpakamatay sila, hindi po sila mamatay. Bakit? Nakapreserve na po sila sa lake of fire. Tindi po, ano? So kaibigan, hindi kita tinatakot. Totoong magaganap ito sa tamang panahon ng Diyos. Maraming tinatanong mo, kailan yan Pastor mangyayari? Hindi ko alam. Pero magaganap yan isang araw. Kaya nga ang aabangan natin, yung pagsasara, pagtatapos ng dispensation of grace. At tayo po ay nasa dispensation of grace sa panahon na ito. And this time na tayo po ay nasa salvation period pa, mga kapatid. Pag natapos po ang grace period na tinatawag na ito, dispensation of grace, church age, rapture. Tinalakay natin sa mga previous, di ba? Kukunin ang lahat ng kay Kristo. Yung nangamatay kay Kristo, mananampalataya, kukunin, bubuhayin muna. At yung mga buhay ngayon, bawa ngayon, nagkaroon ng rapture, mawawala tayo. May iwan yung mga hunyango ang may iwan. Yung mga nagkukunwari, yan ang may iwan. Papasok sila sa Great Tribulation period. Kung buhay pa sila. Pero kung namatay, yun ang sinasabi ko kanina, hopeless na yan. Kaya huwag kayo naniniwala doon sa mga ritual na mga religious leader na kung ano-anong mga ritual ang ginagawa nila, ipanalangin natin, mag-conduct tayo ng service para sa kanila, para sila ay mapalipat sa ganito, sa ganyan. Sa Bible yan, tinuturo. Walang ganoon sa Biblia. Pag ang tao ay namatay at hindi siya anak ng Diyos, sa impyerno siya pupulutin. At hindi na siya pwedeng umalis doon. Basahin niyo ang aklat ng Lucas, Kabanatang 16, simulan niyo sa verse 19 hanggang verse 32 o 31. Basahin niyo yun. Pinagluloko kayo nitong mga antikristong leader nito, ng mga nasimba. Pag ang tao namatay na walang relasyon sa Diyos, sa impyerno na po yan. Pag napunta ka na sa impyerno, hindi ka pwedeng umalis dyan. Kasi yun ang sabi ng Bible. Kaya nga ngayon, na panahon pa ng salvation, di tumanggap ka sa Panginoon, sumampalataya ka. Hindi naman mahirap maligtas eh. Sa totoo lang eh. Sasampalataya ka lang. Di ba? Yun naman kasimple na salvation. Sumampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. So, mahal ka ng Diyos. Tanong, mahal mo ba siya? Nais mo maligtas, kaibigan? Pagsisihan mo iyong kasalanan. Tanggapin mo ang Panginoon. Pagbuksan mo siya at ikaw ay maliligtas. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, kung tinanggap mo naman siya at ang buhay mo ay parang walang silbi dahil hindi ka na kinakikitaan na maluwalhati ang Diyos sa iyo, ay check mo muna. Baka nagkunwari ka lang. Ang taong naligtas, naluluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Maliwanag ba yan? At nagpapatuloy anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan. Kung tinanggap mo ang Panginoon at naligtas ka. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan. Salamat sa mga kaibigan namin, mga kapatiran na sumubaybay sa pag-aaral na ito.
sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalong-lalo na Panginoon ang mga kapatiran na naghahanap buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Pagpalain mo po sila, ingatan mo sila, at tulungan mo silang magpatuloy ng mabuti sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang mga kaibigan namin sa kanilang mga suliranin, tulungan mo po sila, lutasin mo po, Ama, samahan mo po ang bawat sa kanila. At higit sa lahat, sa hindi pa po nakakikilala sa iyo, ang dalangin po namin ay buksan niya ang kanyang puso, tanggapin kanya bilang sariling tagapagligtas, at dalangin ko rin, Panginoon, na ang bagong program ng online Bible study, Panginoon, na aming sisimulan this March, Panginoon. Tulungan mo po na ang mga kaibigan namin na sumusubaybay ay makapag-aral po ng iyong banal na salita through online, sapagkat alam po namin, Panginoon, na napakahalaga ng bawat sandali. Ingatan mo po ang bawat sa amin, sa aming pamumuhay, sa aming paglalakad, sa aming paghahanap buhay. Ingatan mo po kami. Salamat po sa lahat ng tumutok sa oras na ito. Ingatan mo sila, sapagkat yan po, Ama, ang aking dalangin sa pangalan ng bugtong mo anak na si Jesus. Amen at amen. God bless you.